ako ba ay muling nabuhay? Bumalik ako bago ang job fair. Mga kaklase, sumakay na tayo. Sabi ng paaralan, mahuhuli tayo sa biyahe. Grabe ang traffic tapos kung mahuli pa tayo, hindi na tayo makakapagparehistro. Ang boyfriend kong si Lin Hao bilang class president. Naghintay sa matagal nang hindi sumipot na childhood sweetheart niyang. Si Liu Ruyan at pinilit niyang lahat ng klase ay maghintay sa harap ng bus, ayaw sumakay. Walang dapat magpatakbo ng boss. Walang kwenta ang job fair na ito kung wala siya. Ano ba ang saysay kung pupunta tayo? Tama. Kailan ba tayo nag-iwan ng kaklase? Noong first year, sa rehearsal hall, tayo ay nanumpang. Sabay-sabay tayong papasok sa Beijing Vetre. Di ba dapat tuparin yon? Ngayon ang pagsubok sa ating pagkakaisa. 3 minuto na lang ang registration. Ito ang Beijing Theater. Huling school recruitment ngayong taon. Kahit 1 segundo, huli na. Halos 1 taon tayong naghanda para dito. Kung maghihintay pa tayo, masisira ang buong klase. Paano mo masasakripisyo ang kinabukasan ng 20 panandang pandagdag katao? Dahil lang sa isang tao. Naiinggit ka ba kay Ruyan? Sinadya mo ba mapalampas niya ito? Para ba wala kang kalaban? Ang job fair na ito ay para makapag-stay siya sa Beijing. Kung papalpalin mo siya, parang siniraan mo na rin siya. Hindi ganon. Tingnan mo, sabi ng navigation. 30 minuto ang pinakamabilis ngayon. Sa rush hour, mas grabe pa ang traffic. Sampung minuto akong nangumbinsi. Hanggang sa tiningnan ni Lin Hao ang cellphone niya. Siguro natakot na talagang mahuli kaya sumang-ayon na rin. Bakit ka nahuli? Nasaan ang resume mo? Noong mga panahon na yun, hindi ko alam na ang pagkaantala dahil kay Liu Ruyan ay simula pa lang ng trahedya. Pagkatapos ng job fair, sasakalin niya ako at itutulak mula sa bubungan. Bakit? Tang Wangping, akala mo ba aksidente lang ang pagkahuli ko? Alam ko nang mas mahina ang skills ko kaysa sayo. Sa totoo lang, hindi ko makukuha ang offer ng theater. Pero kung ikaw lang, lahat ay maawa sa akin. Tingnan mo sina Lin Hao. Di ba't nasa tabi ko na sila? Pinatay ako ni Liu Ruyan. Pero si Lin Hao kasama ang buong klase. Nagsinungaling sa publiko. Ano ba to? Anong department to? Tumawag ng pulis. Kunin ang CCTV sa security office. Principal, huwag na po. Class president siya ng Performing Arts Class 5. Nakita ko mismo kung paano siya tumalon. Sa palagay ko, siguro dahil nakasira si Liu Ruyan, kaya hindi siya nakasali sa auditions ng teatro. Dahil sa pagkakasala, kaya siya nagpakamatay, di ba, Anna? Inga, kami mismo ang nakakita. Tama yan. Ang pagkamatay ko. Naging content na pambenta ni Liu Ruyan. Naging sikat siya sa pagpapakita ng kalungkutan. Ed Wangping, kahit halos masira mo ang buhay ko, hindi kita sinisisi. Bakit mo ginawa yon? Ang pagkamatay ko, tinawag lang na suicide dahil sa guilt. Huyat ang hauksuan. Para lang malaman ang katotohanan para sa akin. Naging baliw na siya. At tinapakan pa siya nila. Ikaw ang boyfriend ni Wanwan. Alam mo ang totoo, di ba? Gustong-gusto niya sa teatro. Paano siya magpapakamatay? Pakiusap, sabihin mo ang totoo. Pakiusap. Hindi pakiusap, sabihin mong hindi totoo to.
Gusto mong malaman ang totoo? Dumosdos ka diyan. Ang sama mo, how? Hahaha. Ay, hahaha. Ay, dumosdos ka talaga. Ang galing ko. Hahaha. Sinabi ko na sa'yo, nagpakamatay lang talaga ang kapatid mo. Wala kang magagawa. Nai-record ko ang video mo. Ay, yan ang sinasabi ko. Ang galing ko. Hahaha. Ay, wala kang magagawa. Patay na ang kapatid mo. Gusto mo pa ng katotohanan? Tangina mo, umalis ka na. Kahit hindi ko pa lubos maintindihan ang nangyayari, bumalik ako 1 oras bago ang auditions. Ito ang pagkakataon na binigay sa akin. Sa pagkakataong ito, paparusahan ko ang mga to sa ginawa nila. Hindi ka pa alis? 20 minuto na tayong naghihintay. Sabi ko na magkaka-traffic na sa umaga. One King, kahit girlfriend ko siya, kailangan kong sabihin mo. Mali na hinikayat mo kami lahat. Naiwan si Ruyan para sa auditions. Tama, si Ruyan ay kaklase namin. At kaibigan ko. Hindi ko siya iwan. Hanggat wala si Liu Ruyan, hindi kami alis. Kung handa kayong isugal ang kinabukasan nyo, para kay Luruyan, maghintay kayo. Pagod na ako, sasakay na ako. Kaso hindi ko alam kung makakatawa pa sila. Kung wala silang offer. Dahil nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Ang kuya ko, Ruyan, siguradong hindi ka namin iwan. Para mag-interview ng mag-isa. Isang puso ang klase natin. Linhaw, sabay-sabay tayong maghihintay. ngayon paparusahan ko ang mga sakim na kaklase. Para sa kanilang pagkakamali at malaman nila kung gaano kaloko-loko ang ginawa nila. Ruyan, bakit wala pa? Abot pa kaya tayo? Alam kong hindi ako pababayaan. Ruyan, kahit kailan, hindi ka namin pababayaan. Ano pang hinihintay, sakay na. Daisy, aksidente sa Art Bridge. Kung hindi dahil sa pagtatalo ko noon. Ngayon, dahil naghintay kay Luruyan. 5 minutong late sila umalis. Para makarating sa interview. Titingnan ko kung totoong mangyayari ang milagro. One King, pasensya na, kasalanan ko. Kung hindi ako nagtagal kaninang umaga, hindi tayo huli. Kung galit ka sa akin, murahin mo na lang ako. Huwag mong sisihin sina Linhaw. One King, hindi ko sinasadya. Kaninang umaga, dumaan pa ako sa simbahan sa harap ng eskwelahan para humingi ng anting-anting para sa inyo. Kaya lang nahuli ako. Gusto ko lang maging handa. Ruyan, ang bait-bait mo talaga. Mabuti ang intensyon mo. Bakit ka humihingi ng tawad? Tingnan mo si Ruyan, ang dami niyang inihanda. Ikaw, puro pasakay lang, ano ba ginawa mo? Ang makasarili mong tao. Alam kong para sa amin ito. Kusa kaming naghintay, di ba? Ruyan, ang considerate mo. Ilang minuto lang naman, ano ba yan? Ruyan, natatakot siyang pabigla-bigla tayo. Sa interview. Pero ito, para sa atin ito. Hindi tulad ng iba, walang puso. Puro oas lang ang inaalala. Ang dali-daling sabihin ngayon. Pero hindi ko alam kung makakapagbiro pa. Pagdating na ng oras ng interview. Kung ganyan pa rin ang mood nila. Kunin nyo ito. Ilagay nyo sa bulsa ang anting-anting. Ganyang pag-interview, siguradong papasa to. Hoy, paano ka nagmamaniho, Manong? Hindi ako ang nagpreno ng bigla. Parang may aksidente sa tulay Sahara. Barado lahat ng sasakyan, di makadaan.
Anong gagawin natin? Bakit ngayon pa nagka-aksidente? Anong gagawin ko? Yung school recruitment ng Tetro. Huling pagkakataon na tumayong taon. Kapag napalampas ko to, wala na akong pag-asa. Ikaw ang driver, mag-isip ka ng paan. Di ako pwedeng mahuli. Wala ring mangyayari kung magagalit ka sa akin. Barado lahat ng daan sa harap. Kung gusto mong makarating. Pinakamabilis, kalahating oras pa. O kaya, bumaba na kayo, tumakbo na lang. Linhaw, sabi mo wala namang problema. Anong gagawin natin ngayon? Monitor, bilisan mo, mag-isip ka ng paraan. Sa nakaraang buhay, dahil sa malaking traffic, yung kuya ko ang nakiusap sa mga otoridad. Binigyan kami ng green lane, kaya di kami nahuli sa interview. Ang pagkamatay ng kuya ko, walang naging habag sa kanila. Mga taong to, sa halip habang di pa lumalamig ang kanyang katawan. Sinira nila ang pangalan niya gamit ang mga chismis. Parang ginawa nila sa akin noon. Nakakasuka talaga tong si Tang. Ginamit pa yung paghatid para magsinungaling at manghingi ng pera. Karapat-dapat lang ang nangyari sa kanya. Ama, buti na lang may nagsabi ng totoo. Kung hindi, naloko pa kami. Ang Wang King, bilang monitor. Mag-isip ka nga ng paan, bilis. Anong gagawin natin? Sa buhay na to, di na ako magpapatanga para sa mga walang utang na loob na to. At magmamakaawa sa kuya ko. Huwag muna kayong magpanik. May alam akong shortcut. Siguro kung makarating ka lahat. Sa school recruitment ng maayos. Talaga, Ruyan, ang galing mo naman. May alam ka pang shortcut. Parang sa nakaraang buhay. Si Liu Ruyan, palaging ganyan ang dating. Para umikot sa kanya ang lahat. Pero di nila naisip. Kung ligtas ba o mapanganib ang paraan niya. Mas maasahan si Anna sa mga ganitong pagkakataon. Laging may naisip na solusyon. Di tulad ng iba. Kapag may problema, nakatulala na lang. Officer pa naman. Wala man lang paninindigan. Ali, patay na daan yan sa harap. Paano mo tunahana? Hindi, wala akong ginawa. Manong, kung babalik tayo at mag-ikot, abot pa kaya? Ano sa tingin mo? Tabi, may interview ako. Nagsimula na ang job fair interview. Kailangan kong pumunta sa interview. Kung pipilitin mong pumasok, wala akong choice kundi tumawag ng pulis. Bakit ganito? Ang job fair lang ang tanging paraan para makapasok sa teatro. Kung mamiss ko ito, siguradong hindi ako papasa. E di nasayang lang lahat ng paghihirap natin? Class monitor, anong gagawin natin? Mag-isip ka. Gusto niyo namang isugal ang kinabukasan niyo. Para kay Liu Ruyan, di ba? Bakit ngayon lang kayo naalala sa akin? Huwag kang magsalita ng ganyan, madali lang sayo. Makinig kayo, may dahilan kung bakit kami nahuli. Kausapin natin ang teacher. Ma-reschedule ang interview. Sabihin natin sa advisor at class advisor, siguradong may magagawa sila. Tigil. Hindi namin sinasadyang mahuli. Pwede bang bigyan nyo kami ng chance? Isa pang interview. 20 minutos kayong nahuli. Ano ba talaga gusto nyo? Walang disiplina. Gusto nyo pang makapasok sa teatro. Panaginip. Pero job fair ito. Para sa mga talentong itinatalaga. Teacher, pwede bang may magawa kayo? Teacher, pakiusap, bigyan nyo kami ng pagkakataon. Talagang hindi namin sinasadya. Sekshna, akala nyo ba basta-basta lang makakapasok sa teatro? Lahat kayo nahuli, walang konsepto ng oras. Wala kayong professionalism bilang artista. Kahit makapasok kayo sa job fair, hindi rin kayo papasa sa susunod na interview. Kahit sa interview nga nahuli kayo, wala kayong responsibilidad sa sarili nyo. Hindi ba sinabi mo na si Tang Wang King dahil sa selos? Sinadya niyang magsinungaling. Pahintayin lang namin si Liu Ruyan? Ngayon, tingnan mo. Hindi na tayo makapasok. Yung daan na hindi naman traffic. Bakit ngayon lang na nahuli ako, biglang nagkabuhol-buhol? Alam ko na, ikaw ang may pakana nito, Tang Wang King. Nainggit ka kay Ruyan, gusto mo siyang mahuli sa interview. Hindi mo nagawa sa school. Aya pinasara mo ang daan gamit ang tatay mo. Aya lahat tayo nahuli. Ano ba ang balak mo? Para sa inggit, ang lupit mo naman. Linhaw, pakinggan mo nga ang sinasabi mo. Para mapawalang sala si Liu Ruyan. Kahit ganoong kalokong dahilan, naisip mo pa. Linhaw, ano ba ang ginagawa mo? Nakita ko mismo, nagmensahe siya sa tatay niya. Hinahamak niya ang buong klase, nahuli sa interview. Ganitong masamang estudyante. Guro, ipinagtatanggol mo pa siya. Wala akong ginawa, bitawan mo ako. One King, alam kong may galit ka sa akin. Kahit gusto mong maghiganti, huwag mong isama ang iba. Ang Wang King. Kahit girlfriend kita, nasira mo ang kinabukasan ng lahat, wala akong magagawa. Tang Wang Ping,
Mahalaga ang interview na ito sa kinabukasan natin. Paano mo nagawa ang ganoong kalupitan? Alam mo pa palang boyfriend kita? Linhaw, ang dahilan kung bakit mo ako binabatikos. Ay para lang mapawalang sala si Liu Ruyan. Kayong dalawa ang nagpahaba ng oras, kayo ang nahuli. Ano ang kinalaman ko doon? Humahap ka pa. Mga kaibigan, itong babae na ito, dahil sa inggit sa akin, sinadya niyang pahamakin ang buong klase namin at mawalan ng mahalagang interview. Siya nga. Gaya mong masamang babae, hindi ka karapat dapat mabuhay. AME. Bakit mo ako binitawan? Masakit. Bakit mo ako sinaktan? Ang tunay na dahilan kung bakit kayo nahuli sa interview. Ay si Liu Ruyan, hindi ako. Hindi, wala akong ginawa. Tang Wangping, huwag kang magsinungaling. May video ako sa phone bilang ebidensya. Huwag kayong maniwala sa kanyang kasinungalingan. Lagi namang nagsisinungaling si Tang Wangping. Huwag kayong maloko ng lahat. Linhaw kuya, kilala mo naman ako. Hindi ko gagawin ang ganong bagay. Ruyan, alam kong mabait ang puso mo. Hindi mo kami pahahamakin. Kahit hindi kumain ng tanghalian si Ruyan, pinapakain pa rin niya ang mga asong kalye. Hindi niya kami pahahamakin. Noong nasprayin ang paa ko, hindi ininda ni Ruyan ang hirap. Araw-araw akong inalalayan, hindi pa ako nakakita ng ganito. Kabait na babae. Noong bumagsak ako sa CET negatibo 4, si Liu Ruyan ang laging nag-encourage at umaliw sa akin. Naniniwala ako sa kanyang pagkatao. Mga kaklase lang tayo, tulong lang naman ito. Hindi naman ako kasing ganda ng sinasabi ninyo. Baka hindi ninyo alam. Si Tang Wangping, dahil mayaman ang pamilya, laging kami inaapi. Dahil lang sa konting pagkahuli namin, hindi niya pinasakay ang mga kaklase. Hindi ako nagsisinungaling, may ebidensya ako. Tingnan ninyo, mga kapamilya, kayo na ang humusga. Bilang presidente ng klase, si Tang Wangping, tama ba ang ginawa niya? Ang masamang taong ito ay hindi karapat-dapat maging presidente namin. Iminumungkahi kong kanselahin ang kanyang aplikasyon. I-kanselahin. Hindi ba't ito ay panloloko? At isang tao lang ang nang-aapi sa buong klase. Ayaw ko sanang ilantad siya. Pero nilalaro niya ang kinabukasan ng buong klase. Ruyan, matapang ka na sa paglalahad ng katotohanan. Napakatapang mo na. Ang taong tulad ni Tang Wangping, dapat ikulong at hatulan. Sasabihin ko sa inyo, si Tang Wangping, anak siya ng chairman ng Tang Group, si Chairman Tang. Kung ganoon ang anak niya, siya rin ay masamang tao. Laban tayo sa Tang Group. Laban. Tang Wangping, na-upload ko na ang video sa internet. Dumami agad ang followers ko ng 10,000 sa mga followers na ito at sa pagiging biktima. Kahit hindi ako matanggap sa teatro, pwedeng-pwede pa rin akong mag-live selling at kumita ng malaki. Ano naman kung magaling ka sa akademiko? Ano naman kung anak ka ng mayaman? Hindi mo ako maabot sa buhay mo. Tang Wangping, imbestigahan ito ng paaralan. Kung ikaw nga talaga. Kung imbestigahan ng advisor, imbestigahan natin ngayon din. Sa pagpunta rito, iniulat ko na sa paaralan. Principal, andito ka na. Tungkol ito sa kinabukasan ng dose-dosenang estudyante. Kailangan kong sumama para malaman ang katotohanan. Tang Wangping, ipakita mo ang sinasabi mong video. Pumunta tayo sa hall. I-project natin ang video sa malaking screen para makita ng lahat. Mga estudyante, malapit na ang rush hour. Dapat na tayong umalis. Baka ma-traffic tayo. Pero wala pa si Ruyan. Hindi naman natin siya pwedeng iwan. Tama, hihintayin ko munang dumating si Ruyan. Presidente, hindi ba palagi mong sinasabing tayo ay isang grupo? Ngayon, ganyan naman. Darating si Liu Ruyan ng maaga. Nakausap ko na ang mga volunteer. Mayroong espesyal na tao na maghahatid sa kanya sa venue. Siguradong darating siya sa tamang oras, maniwala kayo sa akin. Si Liu Ruyan ay darating ng tama sa oras. Hindi lang siya sasabay sa amin, kaya sumakay na muna tayong lahat. Totoo kaya ang video na ito? Kung totoo, nagkamali tayo sa babaeng ito. Nga, para naman sa kapakanan nating lahat ang ginawa niya. At ito ang pinakamagandang solusyon. Taking video ito. Siguradong gawa-gawa lang ni Tang Wangping. Linhaw, tulungan mo naman ako, magsalita ka. Linhaw, malaking bagay ito. May pananagutan sa batas ang pagsisinungaling. Wala akong alam. Liu Ruyan, Ano pa ang masasabi mo ngayon?
Bingi ba kayong lahat? Sabihin niyo na agad sa principal. Fake ang videong ito, gawa-gawa ni Tang Wangking. Anna. Hindi ko rin alam. Walang kwenta, ang bite-bite ko pa naman sa'yo. Sayang lang ang pagod, alam na nila na totoo ito. Isang oras ang nakalipas, sinubukan kong kausapin kayo ng maayos. Pero ang mga sinabi ko, napagkamalan yung masama ang intensyon ko. Ito ang thesis ng building, pwede niyong i-verify kung ayaw niyong maniwala. Ang video sa cellphone ni classmate Lin. Kakausap ko lang sa monitoring room, kumpirmado. Totoong video galing sa building natin. Ipopost ko to online para ma-expose siya. Bigay mo yung cellphone, matanda ka na. Classmate Liu Ruyan. Ang pag-agaw ng gamit ng iba nang walang pahintulot ay krimen. Huwag kayong makinig. Sa isang salita lang ni Tang Wangking. Liu Ruyan, huwag ka nang magdahilan pa. Nandito ang statement ng driver. Mang Li, ano ang nangyari noon? Huwag kayong maloko ni Liu Ruyan. Gusto lang niya ng attention at views. Pinarangya niyo ba ang interview na ito? At ikaw, Liu Ruyan. Ikaw ang dahilan kung bakit na-miss namin ang interview. At baliktad pa ang kwento mo, pinagbintangan mo ang mabuting tao. Ano ba talaga ang balak mo? Hindi ko sinasadya na matagal tayong naantala. Nagpunta ako para bumili ng tubig para sa inyo. Para rin naman sa inyo yon. Lin Hao, tulungan mo ako, ipaliwanag mo. Kilala mo ang ugali ni Wangking at Ruyan. Tulungan mo naman siya, magsalita ka. Wala akong kaalam-alam sa ugali niya. Magtanggol ako para sa kanya? Panaginip lang yan. Hindi ba't araw-araw mo sinasabi sa akin? Na magkasama kayong lumaki ni Liu Ruyan. Magkasama kayong lumaki, palaging magkasama araw-araw. Napakaganda ng relasyon ninyo, natural na mas kilala mo siya. Wangking, ikaw. Wangking, alam kong ako ang may kasalanan palagi. Sa pagiging sobrang close kay Kuya Lin Hao. Pero magkaibigan lang talaga kami. Huwag kang mag-isip ng masama. Ganito na lang, Wangking, suntukin mo na ako. Basta mawala lang ang galit mo, kahit ilang beses mo akong suntukin. Tang Wangping, tong duwag na to. Basta magmakaawa lang ako, baka hindi na niya ako paginitan. Pagkatapos, mas madali nang maglinis ng pangalan sa internet. Wangking, galit ka pa rin sa akin. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ni Ruyan lahat. Liu Ruyan, baka gusto mong magpanggap ng magpanggap. Ang galing mo umarte. Huwag mo akong hawakan, nadudumihan ako. Liu Ruyan, tama na ang pagpapanggap mo. Ruyan, masakit ba? Tang Wangking, huwag kang magpakasobra. Humihingi na ng tawad ng ganito si Ruyan. Ano pa bang gusto mo? Dahil humingi ng tawad si Lin Hao, tatanggapin ko na. Ikaw ang pinaka-nakakaalam sa totoong nangyari, sigurado ka ba? Napanig ka pa rin kay Liu Ruyan? Wangking, hindi ko rin alam. Bakit nagawa ni Ruyan ang ganitong kalokohan? Para lang bumili ng tubig, na-miss pa ng buong klase ang interview. Kaya pinagtatakpan mo siya at ako ang isinisi? Kung naging matatag ka lang noon at inuna kaming ihatid sa job fair, baka hindi kami nahuli. At saka, nagsisi na si Ruyan. Bakit mo pa pinipilit? Liu Ruyan, mayroon akong CCTV footage mula sa school supermarket. Panoorin mo muna bago ka magdahilan. Bigyan mo ako. Wangking, nagpaliwanag na ako. Natatakot lang ako na matense kayo sa interview, kaya bumili ako ng tubig para sa lahat. Bakit ba ako ang laging pinupuntirya mo? Gusto mo bang mamatay ako baka ka matuwa? Mamamatay na lang ako. Hoy, Ruyan. Huwag kang mag-alala, ayaw niyang mamatay. Nahimatay? Ayos, ipapanood na natin sa lahat ang kiki. Kung sinadya bang mahuli, malalaman na natin. Ito ang teeth list ng school supermarket, Liu Ruyan. Dito ka bumili ng tubig para sa lahat. I3.50. Nangungutong ang supermarket sa school. Di karapat-dapat ang mga tangang yun. Ruyan, alis na ang boss, nasaan ka na? Kuya Lin Hao, malapit na ako sa school gate. Hintayin mo ako. Ang asong laway, ang dami pang alam. Nana, malapit na ako sa gate ng eskwelahan. Huwag kang mag-alala, Ruyan. Naghihintay kami sa'yo. Sisiguraduhin naming patagalin, mag-ingat ka sa daan. Talagang tapat na asong alipin. Classmate, naalala ko may job fair ng alas 8.
Lahat ng senior ay pumunta. Ganitong oras na, bakit hindi ka pa pumunta? Malaking kasalanan ang mahuli sa job fair. Anong ikakatakot, di naman ako makakapasa. Hindi na lang ako pupunta. Bakit sumusuko ka nang hindi pa sinusubukan? Alas 7:25 pa lang. May oras ka pang pumunta. Kung hindi, mahuhuli ka talaga. Ang dami mong pakialam. Parang mas nag-alala pa ang alila kesa sa hari. Di marunong magpasalamat ang batang to. Liu Ruyan, huwag kang magkunwari. Meron pa akong key footage. Gusto mong makita? Hayop ka, mamatay ka sa gutom. Pangit. Anong job fair? Kailangan pang magsuot ng peking badge. Tigilan mo yan, pek ang video. Ginawa lang yan ni Tang Wangping. Dahil sa'yo, nahuli ang buong klase namin. Tapos sinadya mong mahuli. Ginago mo kami. Putangina, sinira mo ang buhay ko. Kuya Linhao, tulungan mo ako. Anna, Tumahimik ka Linhao, ikaw ang nag-brainwash sa lahat. Pinaghintay mo kami sa putanginang to. Kasalanan mo rin kung bakit kami nahuli. nadaya rin ako. Wala akong alam. Papatayin kita. Araw-araw akong inutusan, minumura pa. Dapat alam mo ang lugar mo bilang aso. Di ka dapat nananakit sa amo. Karapat dapat. Tingnan nyo to mga kaibigan. Ito si Liu Ruyan. Ang kinahinatnan ng salot. Sinira niya ang kinabukasan ng buong klase. Bugbog lang ang nakuha niya. Napakamura para sa kanya. Putangina, sasaktan mo pa ako? Class President, nagkakamali ako. Hindi ako dapat nakinig kay Liu Ruyan. Di ba magkaibigan kayo? Bakit? Naagawan agad ang barko ng pagkakaibigan? Wan King, dati lagi kitang inaaway. Si Liu Ruyan ang nag-utos sa likod. Wala akong kinalaman. At Wan King, nahuli ka rin. Para na rin sa sarili mo, makiusap ka sa school board. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Evie, kayon alam mo na ang pagsisisi. Nung sabay-sabay kayong nanlait sa akin, nakalimutan na agad. Sa loob ng kotse, hindi naman ganito ang sinabi nyo. Wan King, talagang hindi ko sinasadya ang pagkaantala. Kaninang umaga, sinadya kong dumaan sa templo sa harap ng paaralan para humingi ng blessing charms para sa lahat. Para ibigay sa inyo. Kaya lang, nahuli ako. Gusto ko lang maging handang-handa para sa lahat. Ruyan, napakabuti mo talaga. Mabait ka. Bakit ka magsusorry sa kanya? Tingnan mo si Ruyan. Ang daming inihanda para sa atin. Ikaw, ano ba ang ginawa mo bukod sa pagmamadali sa atin na sumakay? Mga taong tulad mong iniisip lang ang sarili, napakasakim. Huwag mo sagutin ang sarili mo. Alam kong para sa ikabubuti namin ito. Kusa kaming naghintay sa kanya. Di ba? Ruyan, napaka-thoughtful mo naman. Bakit? Nakalimutan mo na ang sarili mong sinabi. Gusto niyo ba mag-play ako ng video para maalala niyo? Wan King, huwag naman ganyan kabigat. Pagkatapos kong ma-reincarnate, binasuri ko agad kay Papa. Kung ano talaga ang ginagawa ni Liu Ruyan. At may video evidence ako ng lahat. Wan King, huwag naman gating kabigat. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko para sa inyo. Tang Wangping, kahit hindi ako maging influencer. Pareho tayo, hindi ka rin makakapag-audition sa teatro. Tang Wangping, kahit mayaman pamilya mo, ano naman? Ang pangarap mong maging artista, masisira rin. Ano ba ang ginagawa mo? Akala mo ba? Epektibo pa rin sa akin ang gimmick mo. Hindi na ako. Yung inosenteng tawangking noon. Ano ang ibig mong sabihin? Evie, wala lang. Nasisiyahan lang ako sa pagmumukha mong naiinggit. O, siya nga pala, Liu Ruyan. May nakalimutan akong sabihin sa iyo. Halika. 2 buwan na ang nakalipas. Nakakuha na ako ng offer mula sa teatro. Kaya kung mag-audition man ako o hindi, hindi gaanong apektado. Ano? Sa iyo binigay ang tanging slot sa buong paaralan? Bakit? Impossible. Talagang impossible. Iyak na dahil sa koneksyon ng pamilya mo. Kaya ka nakakuha ng offer. Sa totoo lang, swerte ka lang sa pamilyang pinanganakan mo. Mahirap pa talagang aminin na mas magaling ako sa iyo. Huwad ang sinasabi mo. Nagpabayad ka ba sa Tang para makuha niya ang pwesto? Kaya mo binigay sa kanya ang slot? Liu Ruyan, huwag kang magsinungaling. Si Tang Wangping, 4 na taon sa kolehiyo. Palagi siyang top sa buong universidad. Anong problema kung sa kanya ibigay? Tigilan mo. Gusto mo lang sumipsip sa pamilya Tang. Kaya mo binigay kay Tang Wangping ang slot, di ba? Tama ba?
Dapat imbestigahan ang proseso ng rekomendasyon. Para sa lahat ng estudyante, tunay na patas. Ang Wangking, hindi ko inakalang ganyan ka pala. Nagkamali lang si Ruyan sandali. Pero ikaw, masama ang intensyon. Bakit hindi ilantad? Kung hindi nangyari ito ngayon, nalilinlang pa rin kami. Pati si Tang Wangping. Ang lalim ng plano, parang walang nangyari sa malaking bagay na ito. Dapat ilantad ng paaralan. Ang proseso ng rekomendasyon, ilantad. Taon-taon, may isang slot para sa rekomendasyong diretso. Tanging ang top sa buong universidad. Ang may karapatan dito. Para maiwasan ang masamang kompetisyon. Kaya, may plano at kasunduan sa pagiging lihim. Lihim ang pagpapatupad ng planong ito. Ang bawat rekomendadong slot ay pipirma ng kasunduan sa pagiging lihim. Tama at 2 buwan na ang nakalipas, si Tang Wangping ay pumasa na sa final interview ng talent plan. Hiwalay ito sa campus recruitment. Ang pagtanggap kay Tang Wangping ay direktang rekomendasyon mula sa plan, walang kinalaman sa interview ngayon. Sa labas ng klase, kinakatawan niya ang paaralan sa mga kompetisyon. At laging nasa top ang kanyang mga resulta. Hindi ito maaring pekin. Wangking, tingnan mo. Hindi ka na makakapasok sa campus recruitment. Dahil pumasa ka na. Pwede bang tulungan mo ako? Isama mo ako. 2 taon tayo. Hindi mo ako pababayaan, di ba? Kung hindi talaga, pakiusapan mo tatay mo. Gastusan na lang. Anong pinagtatawa mo? Narinig mo ba ako? Kuya Linhao, hindi mo ba nakikita? Ang babae na ito, ayaw ka talagang tulungan. Sir, pwede pa ba mag-isip ng paraan? Tigil. Ang usapin mo, hindi ko pa sinasabi. Ako, anong usapin ko? Liu Ruyan, ikaw ay pinaghihinalang pek ang kwalifikasyon. Pek ang kwalifikasyon. Malaking bagay ito. Teacher, nagkamali ka ba? Paano naman ako magkakaroon ng fake diploma? Kaninang umaga, Ang main hotline ng paaralan. ay tumanggap ng anonymous report na ang estudyanteng Liu Ruyan mula sa class 5 ng Performing Arts ay may peking diploma. Nagpulong ang school committee para imbestigahan. Tutuwang peke, kaya nandito ako. Kanina, may inasikaso ako sa job fair, kaya naantala ako. Pero papunta rito, nag-report na kami sa pulis. Ang sasapitin mo ay pagkabilanggo. Impossible. Ikaw ba, ikaw ang nag-report sa Kim? Ano naman kung ako? Bastos, papatayin kita. Wangking, mali ako. Kasalanan ito lahat ni Liu Ruyan. Sa ating matagal na relasyon, hiwalayan na tayo. Relasyon, Linhao. Tapos na ang relasyon natin. Kung hindi lang, dahil sa mayaman ang pamilya ko. Makikipagrelasyon ka sa Ken? Gusto mo pa ng ginhawa? Parang lahat ng magandang bagay ay sa'yo na lang. Ngayon, iniwan na kita. At kayong dalawa. Sa loob ng 4 na taon sa kolehiyo, tiniis ko kayo. Hindi kayo nagpasalamat, laging sumasalungat sa Ken. Ginawa ko na ang lahat. Nitong job fair. Paulit-ulit ko kayong pinayuhan, pero hindi kayo nakinig. Wala na akong magagawa. Sana maging masaya kayo. Bye. Wanwan, okay ka lang. Anong nangyari? May nambuli ba sa'yo? Kuya ang bahala sa kanya. Okay lang. Wala naman. Gusto ko lang ng adobong luto mo, kuya. Ay naku, kinain mo na naman ako. Takot ako. Gusto ko na ngayon. Uwi na tayo, lulutuan kita, okay?